Sunshine, blue skies. Gotta cry. Man, it's supposed to cross crying. Feel the pain, oh yeah. Listen, I love you. Night sounds strange. I wish it would rain. The man ain't supposed to cry. I wish it would rain. Nasa Shake Shack kami, guys. Teka. Hello, guys. Nandito kami ngayon sa Shake Shack sa MOA, Malaysia. Hello, guys. Nandito nga pala kami dito sa Shake Shack sa MOA. Magdi-dinner kasi kami ni Papa May. May pasok ako ng 9. And duman kami ng MOA. Hinatid niya ako. Kaya sabi ko mag-dinner na muna kami para pareho sabay kami kumain. Tapos, yun na rin yung kakainin ko for the whole shift. I mean, hindi na ako kakain ng lunch at saka breaks. Kasi nga heavy na yung food. Tapos, sobrang lakas ng background noise kaya nag-decide ako na lagyan ko na lang ng record ng audio itong vlog na to. Ayan, so sinabi ko nga rin dyan na bumili kami ng pantaas ko, yung suot ko na long sleeve na parang sweatshirt. Kasi wala na talaga akong bagong masuot. Hindi na required na bago pero nagamit ko na kasi lahat. And yung suot ko niyan, t-shirt lang. Ilamigin pa naman ako aircon sa room at malakas. So sabi ko, baka pwede kami dumaan ng sa surplus lang yan, guys. Doon ko nabili yung sweatshirt. Tapos ayan, pinapakita ko dito sa part na to yung buns ng Shake Shack. Sobrang na-amaze ako kasi sobrang lambot ng buns. As in, hindi ka e-effort kumagat. Sa lahat ng na-try ko na burgers dito sa Philippines, so far, ito palang talaga yung sobrang lambot talaga. Ay, sobrang lambot talaga na ang sarap niyang kainin, hindi ka mahirapan magnguya at iba talaga yung texture ng bread, sobrang high quality. And pati din naman yung beef patty nila, sobrang masarap. Tapos meron pang gulay sa loob, fresh na white onions, may pickles, may lettuce, tomatoes. Yan. Tapos yung price niya, guys, nagre-range sa mga 300 pataas. Tapos yung french fries na yan, isa lang in-order namin, hati na kami ni Papa May dyan, mga nasa mga nasa 150 pataas. Pero less than siyang 200. Siguro 150, 160, ganyan. Tapos yung drinks namin, parehong green tea or organic tea. Tapos humingi nila kami ng sugar nila, which is yung stevia. Tapos ako din. Pero yung sa akin, lemon. May lemon siya. Pero tea pa rin. Walang nag-soft drink sa amin dyan. Ayan, so makikita nyo naman, sarap na sarap talaga ako kumain. Tsaka gutom talaga ako. Kasi hindi pa ako kumakain yung ipapasok ng shift. Kaya nag-heavy na kami ng heavy meal. Ayan. So, dyan, medyo nagkikwentuhan kami. Kaya tanong ko kung message na yung mga bata, kung kumain na raw ba sila. Ayan. Nakita niya pa ako na nag-thumbs up, diba? Kasi sobrang sarap talaga. Na-appreciate ko siya. At saka yan, pinapakita ko din dyan sa part na yan. Sinasabi ko yung mga, laman ng burger. Same kami actually na order ni Papa May. I mean, magkaiba ng pangalan yung order namin ni Papa May. Pero, pareho lang din
lasa. Yung sa akin, cheeseburger ang pagkakatanda ko. Tapos parang sa kanya, parang regular burger. Pero, same price, pwede ka mag-add ng toppings. And yung toppings is yung gulay. So, pinalagyan ko na lang din. So, mainly, or technically, ang difference ng pagkain namin dalawa is yung sa akin ay may cheese. Melted cheese. Pero sobrang sarap talaga. Na-appreciate ko siya dahil sa unique ng buns. Para siyang may butter na nilagay dun sa bun. Naghahalo yung alat, yung softness ng bread. Hindi siya may mantika actually, pero lasa mo yung buns na may butter. Tapos yan, masarap din yung sibuyas nila na fresh na fresh. Maanghang pero masarap. Actually, gusto ko talaga yung white onions eh. Lakas ko kumain, di ba? Mapapansin niyo ako pag masarap ang pagkain, tsaka pag gutom ako, pag sunod-sunod yung subo ko, malalaki yung subo ko. Ang bilis kong mumuya at lumanok. Pero pag hindi na ako gutom, mabagal na. Mapapansin niyo na yan sa akin. Ayan, so alam na, mga pasundot-sundot ng fries. Hindi natin madaling alisin sa katawan natin or sa sistema kasi nga nakasanayan na natin yung kada fast food. Pero ang good thing lang, hindi na ako talaga kagaya dati na ako lang ang uubos ng isang buong fries. Ngayon, kaya ko talaga siyang i-share. At madalas, binibigay ko talaga kay Papa May kasi nga para hindi rin ako matempt na kainin. Ayan. Yung mga ganyang moment na yan, mabagal na kagat. Na-enjoy ko pa. Pero, busog na ako niyan. And yung burger nila, hindi rin siya dry. Ayun ako guys. Ang hirap-hirap mag-diet. Pero pag iniisip ko about my health, gusto ko na mag-start agad. Ang problema naman, wala ko ng mga ingredients na kailangan ko. Yung mainly yung source ng food na kailangan ko. Basta yung mga susunod na video natin, I promise this year, katapusin natin yan, magpapapaya tayo ulit. Kailangan ko lang ayusin ang aking mindset, lahat. Kailangan ko mag-reset. Alam niyo sa ibang tao, madali yung mga ganyan, pero para sa akin mahirap, lalo na pag gusto ko isang bagay, napakahirap niyang i-give up. Kahit saan, syempre gusto mo nasarapan ka or gusto mo siya ang hirap i-let go. Hindi na yung challenge. Kasi ako, kahit alam kong gusto ko, dahil alam kong hindi siya maganda sa akin, kaya kong i-let go. Pero nahihirapan ako. Sobrang hirap ng discipline. Ayan, so malapit na kami matapos dito kumain. Buti na sinamahan niyo ako sa haba ng pagre-record ko dito. Pasensya na talaga kasi sobrang pangit talaga ng background noise. As in, para kang nakikinig ng bubuyog, gano'n. Double chin na ako. Nagsimula tayo mag-vlog, di naman ako ganyan kalaki na. Ay, nako. And, yun nga. Ayoko na mag-promise, basta I'll do my best. Yan, hinatid na ako ni Papa May nito. Papuntang office. Hindi ko na sasabihin kung saan ako nag-work. Basta alam niyo na yun. Ay, bilog na talaga ako dito. Ano ba yan? Ako na lang ang kita sa frame. Alam mo na. Magagawa naman ng paraan yung pagpayat. Ayan, so ito naman, Saturday ata to, or Friday. Hindi Saturday na kasi, wala akong pasok. So, aakit na kasi yun si Ate Lely. Nag-decide kami, bilan siya ng pantalon.
And pumunta muna kami dyan sa market. Sabi ko, tumingin siya sa bench. Ang problema, wala naman daw yung pants na gusto niya doon. So sabi ko, punta kami ng department store. Umakit kami. Ang problema naman, walang kasya sa kanya. So, naisip namin, pumunta na lang kami ng SM, baka doon may makita kami. Kaya kami tumawid papuntang SM Ora. Pero bago kami tumawid, kumain muna kami dito sa Popeyes. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan yung mga order namin. Kasi, mali yung ano ko eh. Pag nilakihan ko naman kasi, sobrang laki na ng mga food. Ayan si Ate Isa. Ate Lele, and si Papa. Kain po tayo. Ito, naglalakad na kami dito papunta dun sa ano eh, sa SM Ora. Para nga tumingin dun sa SM Department Store. Kung wala naman dun, bench din. Yung mga bata to, gusto nila bench kasi yung ano ng mga K-pop ngayon eh. And si Isa, hindi ko in-expect na magdidress tong batang to. Kasi kami tatlo naka-short lang at saka ano, t-shirt. Iba talaga. Pero at least I'm so proud dahil nagdidress na siya. Comfortable siya sa damit niya. Ay, hindi naman importante. O yan. So guys, napaka-ikli lang na vlog na to. And yung mga susunod na video naman is vlog naman nung nagpagupit ako kay Madam Renz, kay Mama Renz. Pagupit ako ng buhok, tapos anong tawag dun? Yung nagpakilay ka, gamit yung parang Indian style. Hanapin ko. Basta panoorin nyo na lang.